Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa chapter 24 ng Kawikaan. At ngayon, dito na tayo uh, dito na tayo sa verse 1 hanggang 10 ng chapter 24 ng Kawikaan. At yun, umpisahan na natin. Huwag mong kainggitan ang mga kasalanan ni sa kanila'y makipagkaibigan. Ang nasa isip nila'y laging kaguluhan at ang dila nila ay puno ng kasinungalingan. Sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay at ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan. Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay. Dahil sa karunungan, ang karunungan ay higit na mabuti kaysa kalakasan. At ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang digma ay may pagtatagumpay dahil sa mahusay na pagpaplano, sapagkat ang tagumpay ay nagbubunga ng mabuting payo. Ang malalim na kasabihan ay di maunawaan ng mangmang. Wala itong masasabi sa mahalagang usapan. Ang mahilig sa paggawa ng masama ay tinatawag na puno ng kasamaan. Anumang pakana ng masama ay kasalanan. Kinamumuhian ng tao ang nanunuya sa kapwa. Kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ikaw ay nangangahulugang ikaw ay mahina. Ulitin ko lang tong verse 10. Kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugang ikaw ay mahina. So, yun. Ang nakakuha kong verse dito at ang aking natutunan ay itong verse 10. Sabi dito, kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugang ikaw ay mahina. So, pinapakita ng talatang ito na kung tayo ay hindi makatagal sa kahirapan, ay nangangahulugan tayo ay mahina. Sa panahon na tayo sinusubok ng panahon ng pananampalataya sa ating Panginoon, nangangahulugan mahina ang ating pananampalataya. At nawa ay maunawaan nyo itong gusto kong sabihin. Sa panahon ng kahirapan, ay nawa ay tayo ay manatiling matatag at patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Dahil sa panahon ng kahirapan, wala tayong ibang malalapitan kundi ang ating Panginoon lamang. Sapagkat sabi sa verse 1 ng awit 46, awit chapter 46 verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo. Verse 1 ng 46, ulitin ko lang, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolohan kung may kaguluhan. So, yun. Sinasabi dito sa verse 1 ng 46 na handa tayong saklolohan ng ating Panginoon sa panahon ng ating kahirapan. Sinasabi dito sa verse 1 ng 46 ng awit. At yun, kung tayo lalapit sa Kanya at kung tayo ay mananatiling mananampalataya sa magagawa ng ating Panginoon sa ating buhay, tayo ay sasaklolohan ng ating Panginoon. At yun, sapagkat yun lamang yung ating nararanasang hirap sa buhay ay pagsubok lang yung ating nararanasan na yun. Hindi upang tayo ay kumbaga parusahan, kundi upang tayo ay subukin kung hanggang saan ang ating pananampalataya. At sana ay naunawaan nyo yung gusto kong sabihin at sana ay unawain nyo. At
yun. Yun lamang at maraming salamat. May dagdag ko lang na patuloy tayong umattend ng pagche-church sa born again. Yun, patuloy tayong makinig sa mga itinuturo ng ating pastor at pastora sapagkat yung mga turo nila sa atin, yung pinapangaral nila, ay masasabing nating totoo at tunay. Sapagkat yung mga itinuturo nila ay nandito sa Biblia. At yun, lagi nilang binabanggit at lagi nilang sinasabi sa atin, kabataan ka man or member ng isang church, may edad ka man, laging binabanggit ng ating pastor, ng ating mga pastor ay lagi nating basahin ang Biblia. Lagi nating siyang buklatin at basahin. Hindi lang basta basahin na parang pocketbook, kundi yung nilalaman nung salita ng Panginoon dito sa Biblia. Sa Biblia ay ating unawain at ating isapuso. At yun, sana ay naunawaan nyo na patuloy tayong magtiwala sa magagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. At yun, sa panahon na tayo nahihirapan, tayo ay manalangin sa Kanya, sa ating Panginoon, nang may pananampalataya at pagtitiwala sa Kanyang magagawa. At yun, hanggang dito na lamang. See you tonight devotion. God bless po.